Ano bang pumasok dyan sa kokote mo? At pinatakas mo yan, Angela? Hindi ko nga po siya pinatakas, nakatakas siya. Magkaiba po yun. At talaga namang nangangatwiran ka pa? Eh kung tanggalin kita sa pagkasekretarya ko, mukhang may nangyayari yata sa barangay. Nagkakagulo po sila. Gabing-gabi na at ang dami pang tao rito sa labas. Ano kayang nangyari? Tara, magtanong tayo. Ay, mga kapitbahay! May natagpuan na namang bangkay sa ilog! Ay, Diyos ko, mahabagin. Patay raw, Wener. Huwag na tayo makiusyuso doon. Dumiretso na lang tayo sa tutuluyan natin. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa nakikita nyo sa baryong to. Karamihan sa nakatira dito, mga huwad. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Ang sinasabi ko, mas ligtas para sa inyo ang wag na lang makialam at manahimik na lang. Lalo't mga dayo lang kayo. Ang mas mabuti pa nga, umalis na lang kayo hanggat hindi nyo pa nasisimula ng proyekto nyo rito bago pa mahuli ang lahat. O kung gusto nyo, dayain nyo na lang at mabilisan. Pasensya na ho, pero hindi ko gagawin yan. Ako ang mananagot kung sakaling takbuhan ko ang gagawin namin dito. Bahala ka. Basta wag na kayo magtataka kung isang araw, isa sa inyo ang tangayin na lang bigla ng baha patungo sa mga nilalang na naghihintay sa inyo sa kabilang dako ng malawak na ilog. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Wow! Ang daming nangyari dito sa unang eksena, ha? Alam mo, hindi ko alam kung anong uunahin kong intindihin. Short lang siya pero siksik. Parang ganon. Kasi sa una, may babaeng pinagagalitan kasi may pinaktakas daw. Ang tanong, ano yung pinatakas? Or sino? Kriminal ba para magalit siya ng sobra? Tapos, out of nowhere, bigla na lang may babaeng sumulpot. May bangkay na naman daw na natagpuan. Na naman, ha? Ibig sabihin, it happened again. Naku, nakakatakot. Pero nakakatuwa itong family yata na mas piniling wag makiusyoso kasi kung ako, ganun din gagawin ko. Hindi ko natitingnan yung patay kasi baka matakot lang ako at mapaniginipan ko pa. Eto namang si Manong, hindi ko get sa mga sinasabi, masyadong cryptic. At talaga namang tinuturuan pa si Hener na magbulsa ng pera, ha? Hindi mo alam kung nagbababala o gusto niya lang ipahamak ang tao eh. Pero anyways, para malaman na natin kung ano nga ba ang mangyayari at saan tatakbo ang istoryang ipinadala sa atin ngayon, ipagpatuloy ko na ang pagbabasa. Kaya, okay ba kayo dyan, ha? Makinig lang kayo hanggang dulo. Ito ang Aswang Radio. Ang radyo ng mga aswang. Bago ipagpatuloy ang susunod na kwento, sandaling paalala lang mga kaaswang radio. Marami nang gumagaya at nagnanakaw ng ating mga kwento. Kaya siguraduhin po nating dito ka lang nakikinig sa opisyal na YouTube channel ng Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Hello DJ Nicole Ayala at sa lahat na nakikinig dito sa channel nyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ganito pala ang pakiramdam magpadala ng sulat. Halong kaba at excitement ang nararamdaman ko. Anyway, itago nyo na lang po ako sa pangalang Mia, not my real name. Nangyari po ito a few years ago lang at talagang sariwa pa po sa isip ko ang lahat ng nangyari. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo itong karanasan ng pamilya namin dahil sa pumuputok na issue sa atin ngayon sa Pilipinas. Nagsisilabasan ng mga anomalya sa mga flood control project ng mga kontraktor na mas malaki pa ang naibubulsa nila kesa sa natapos nilang proyekto. Kitang-kita na nga po ang mga nagiging dulot nun sa mga lugar ngayon. Dahil sa sobrang bilis, bumaha. Hindi ko rin po maiwasang magalit sa mga kurakot na yan. Dahil kung may malasakit sila sa kapwa,
Hindi nila ibubulsa ang pera ng taong bayan na pinagpagura nila para magbayad ng buwis. Ngayon po, hindi na maiwasan ng mga tao na husgahan ang halos lahat ng mga kontraktor. Bagay na mas ikinagagalit ko dahil nadadamay ang papa-hener ko. Ang tatay ko po ay isang kontraktor. Pero ngayon pa lang po, sasabihin ko nang wala siyang ibinulsa kahit na piso. Dahil kung meron man, edi masarap sana ang buhay ko ngayon. Nagkaroon siya ng isang proyekto noon. Medyo liblib ang lugar. Di ko na lang po sasabihin kung saan, basta hindi yon binabaha ngayon. Sumama kami ni Mama sa kanya para makahinga at makapagbakasyon saglit. Pero hindi naman namin akalaing sa liit ng baryo na yun, hindi pala kami matatahimik. Isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign ang papa ko. Dahil sa naging karanasan namin sa lugar na yun. Sa unang tingin palangiti at mababait ang mga tao. Pero sa dilim nagkukubli ang tunay na talas ng kanilang mga ngipin. Ang weird naman po ng manang na yun, Papa. Kilala mo ba yon? Hindi. Pero wag mo na lang intindihan at baka wala lang magawa sa buhay yun. Malay ba natin kung may sayang? Ikaw naman, honey. Inusgahan mo agad yung tao. Malay mo naman. Meron talaga siyang gustong iparating sa atin. Kung meron, sana diniresyon niya na lang tayo kaysa kung ano-ano pang sinasabi niya. Kung sa bagay, tama ka. Hindi po ba tayo magtatanong kung anong nangyayari? Magtatanong na lang ako kay Kapitana bukas. Sa ngayon, mas maigi kung makakapagpahinga muna tayo. Dahil ginabi tayo na masyado. Ito na bang tutuluyan natin, honey? Oo. Kompleto na mga gamit. Dahil kasama rin yan sa nirerentahan. Mabuti naman kung ganon. 2 kwarto rito, Mia. Doon na kayo ni Buboy sa kabila. Ayoko po. Sa inyo na lang po ako tatabi. Hindi ako makakatulog kay ate. Gising pa siya hanggang madaling araw kaka-cellphone. Hoy, hindi no. Tsaka ayaw rin kitang katabi. Ang laki-laki mo na umiihi ka pa sa kama. Oo, ayan na naman kayong dalawa at nag-aasara na naman kayo. O siya, Buboy, sa amin ka na tumabi. Hani naman, paano tayo makakabuo ng pangatlo? Ay, nako, Hener, tumigil ka na. Sapat ng 2 anak. Ay, kadiri kayo. Pinaririnig niyo pa talaga sa amin ni Buboy yung mga ganyan niyo? Ew. Hindi ka lang makarelate dahil hanggang ngayon wala ka pang nobyo. Tama lang naman na wag muna siyang mag-boyfriend. Hanggat hindi pa siya nakakapagtapos. Sakit lang naman ang ulo ng mga lalaking yan. Para mo na rin sinabi na naging sakit ako ng ulo mo. Abay, totoo naman. Para ako nag-aalaga ng anak noon sa iyo eh. Grabe ka naman, honey. Siyempre, puro pa ako kalokohan noon eh. Pero ngayon, responsable naman ako eh. Di ba? Dapat lang naman. Dahil hindi ka na binata at may pamilya ka na. May tao po. Ako na magbubukas. Magandang gabi. Magandang gabi rin po sa inyo. Ano pong kailangan nyo? Oh, Kapitana. Kayo pala yan. Ano pong sadya nyo? At gabing-gabi na. Pasok ko kayo. Hindi na. Gusto lang sana kasi kitang makausap ng pribado, kung ayos lang sa'yo. Ganun po ba? Sige po, sa labas na lang tayo. Ano na naman kayang kailangan nilang pag-usapan at dapat sa pribado pa? Baka po sa project, ma. Ikaw talaga. Huwag mong sabihin pagsasilosan mo pa yon. Mukha namang mas matanda pa yun kaysa kay Papa. Di rin naman siya maganda, tsaka mukhang wala ng asim. Mukhang maasim, oo. Ikaw talagang bata ka, mapanlait. Ako masama yan na, hindi natutuwa ang Diyos sa ganyan. Si Mama naman, OA din. Pinapanatag ko lang naman yung loob nyo. Kasi kung akong tatanungin, mukha talagang witch si Kapitana. Lalo na kanina nung nakita natin siyang pinagagalitan yung babae. Parang mangangain ng buhay. May nagawa yata kasing kasalanan yon. Dahil may pinatakas daw. Malay mo may nagawang masama yung taong yun sa barangay kaya kinulong. Nakatakas nga raw eh. Hindi pinatakas. Magkaiba nga raw yun. Kayo talaga mga nasa edad nyo masyadong mga pilosopo. Di stating facts lang. Ay, ewan ko sa'yo. Ang mabuti pa tulungan mo na lang ako magluto ng pagbalik ng papa mo
Makakain na tayo at makapagpahinga. Mahaba ang binyahe natin. Hindi pa tayo nakakakain. Okay, gutom na rin ako eh. Habang wala pa si Papa noong mga oras na yon at abala sa pakikipag-usap kay Kapitana, nagluto naman kami ni Mama ng panghapunan kahit 8:00 na. Higit 30 minuto ring nawala si Papa. Sakto namang naghain na kami ng pagkain sa mesa bago siya nakabalik at kitang-kita ko ang pagkadismaya sa mukha niya. Oh, Han. Bakit ganyan ang itsura mo? Ang tagal niyo ring nag-usap pa. Oo, medyo nagkainitan kami ni Kapitana. Po? Bakit naman? Ituloy niya na muna ang paghain. Medyo mainit pang ulo ko sa pinag-usapan namin. Magdasal na muna tayo bago kumain. Bless us, O Lord, and this thy gift, Which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. 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 Alam niyo ba kung anong sinabi sa akin ni Kapitana? Huwag na raw sundin ang plano ng flood control project. Gawin na lang daw mabilis, substandard. At ang sobra sa budget, pwede ko raw ibulsa. Ano? Tama bang narinig ko? At siya pa mismo nagsabi niyan? Oo. At mas lalo pa ako nabigla nung idagdag niyang kahit wag ko raw siyang hatian. Para bang gusto niyang tuksuhin akong maging kasing dumi ng ibang kontraktor. Pero hindi ka pumayag, di ba pa? Natural. Anong tingin niya sa akin, magnanakaw? Ibang klaseng kahiyan yon, Mia. Barangay ang magsasakripisyo kung papayag ako. Para bang gusto niyang bumaha at bumagsak ang proyekto. Nakakagalit naman talaga. Akala ko ba may malasakit siya sa mga tao rito? Kapitana pa man din siya. O baka naman sinusubok ka lang din niya. Kaya nga siguro. Hindi ko rin alam. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang gusto niya. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko gawain ang tumanggap ng ganung kasunduan. Nagkainitan kami. Nagtalo pa kami sa labas. Ano pong sinabi niya pagkatapos niyong tumanggi pa? Tinapunan ako ng malamig na tingin at sinabing, huwag ko raw pagsisisihan yung desisyon ko. Parang nagbabanta yung tono niya. Nako, Hener. Hindi naman kaya mapahamak ka niyan. Kapitana siya rito sa baryo kaya malamang sa malamang may kapangyarihan siya. Hayaan mo na, honey. Hindi ako bibigay sa kalokohan niya. Kung may masama siyang balak, ako mismo ang harap sa kanya at isusumbong ko pa siya sa munisipyo mismo. Pero pa, paano kung tama si Mama? Ang dami nating nakikitang kakaiba rito. Kanina pa lang, may bangkay na naman daw na natagpuan. Tapos yung matandang lalaki, nagbabala pa na dayain na lang natin ang proyekto para makaalis agad. Hindi ako ganon, Mia. Kung gagawin ko yon, magiging kasing dumi ko sila. At isa pa, trabaho ko ang siguruhin na ligtas ang mga tao rito laban sa baha. Kung susundin ko ang kapritsyo ni Kapitana, baka lalong lumala ang pagbaha rito. Pero paano kung hindi lang baha ang kalaban mo rito, Honey? Anong ibig mong sabihin, Ma? Hindi mo ba napansin? Para ba may itinatagong buong baryo? Kanina pa ako kinikilabutan. Parang hindi normal ang tingin ng mga tao rito sa atin mula pagdating natin. Huwag kayo matakot nang wala pang prueba. Tsaka ganun talaga sila makatingin dito. Pero mababait din naman. Yun nga lang, hindi natin alam kung ano talaga ang meron dito. Ang sigurado lang ako, may anomalya si Kapitana. At hindi ko hayaang madamay tayo doon. Pilit tinatanggal ni Papa ang tensyon. Pero hindi maalis sa isip ko ang mga titig ng mga tao nung dumating kami. Para bang sinusukat nila kung hanggang saan ang kaya ng aming pamilya. Para nilang nilalangoy ang lalim ng mga kaluluwa namin. Pa, kung sakali bang ipilit ni Kapitana ang gusto niya, anong gagawin niyo? Ipaglalaban kong tama. Hindi ako papayag na maging sanhi ng kapahamakan ng mga tao. Kahit anong mangyari. Sana lang, Hiner. Hindi tayo mapahamak dyan kay Kapitana. Mahirap pag nagkataon. May mga anak pa tayong iniintindi. Ma, pa, matutulog na po ako. Ang bigat na ng mata ko. Sige na anak, doon ka na sa kwarto. Huwag kang matakot ha. Susunod na rin kami ng papa mo.
Ma, pa, naisip ko lang, baka hindi lang perang dahilan kung bakit gusto ni Kapitana na substandard ang proyekto. Pwede kayang may mas malalim na dahilan? Ano pa bang dahilan bukod sa korupsyon? Hindi ko rin alam. Pero may kutob akong hindi lang pera ang habol niya. Parang may gusto siyang mangyari kapag bumigay ang proteksyon sa baha. Ay Diyos ko, ang lakas ng hangin. Isasara ko muna ang bintana. Parang hindi normal ang ihip ng hangin. Ang bigat sa pakiramdam. Magdasal na lang tayo bago matulog. Mas mabuti nang may protection tayo. Sige. Pero bukas, kakausapin ko ulit si Kapitana. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo niyang gusto. Pagkatapos ng hapunan, kanya-kanya na kaming pumasok sa mga kwarto. Si Buboy agad na nakatulog sa tabi ni Mama at Papa. Ako naman sa kabilang silid, pinilit ko ring maging kalmado. Pero habang nakahiga, pakiramdam ko'y may mga matang nakatingin mula sa dilim. Ano yun? Bakit may tumitik-tik? Saan galing yun? May hayop pang ganun ng tunog? Hindi kaya... Hindi naman siguro. Diyos ko, hindi totoo to. Napalingon ako sa bintana. Sa kislap ng buwan, may gumagalaw na aninong itim. Mabagal at papalapit mismo sa bintana ko. Nang unti-unti kong ilapit ang sarili ko, kitang-kita ko ang mga kamay na mahahaba ang daliri, kumakapit sa gilid ng bintana. At saka, isang pulang mata ang sumilip saglit at nawala rin agad. Mama! Papa! Mia, anong nangyari? Papa! May tao sa bintana ko! May pulang mata nakasilip sa akin! Ano? Sigurado ka ba? Oo pa, nandun siya. Ang hahaba ng kuko niya. Kinikis-kis niya sa kahoy ng bintana. Dito ka muna sa tabi ng mama mo. Ako ang titingin. Hener, baka delikado. Hindi pwedeng baliwalain yun. Kung totoong nakita niya, kailangan masiguro kung ligtas tayo. Naiwan ako sa tabi ni Mama. Ramdam kong nanginginig pa rin ang tuhod ko. Para bang nakabaon pa rin sa isip ko ang mga pulang matang nakita ko. Ma, totoo yun. Hindi ako nananaginip. Kalma lang anak. Nandito tayo. Ligtas ka. Ang Diyos ang magbabantay sa atin. Wala akong nakikitang tao. Pero teka lang. Ano to? Pa, ano nakita mo? May iniwang patay na hayop sa harap ng pinto natin. Para siyang aso, pero kalahati na lang ang katawan. Diyos ko, Hener. Bakit may ganyan? Pa, baka siya yung nakita ko. Baka ang may gawa niyan, yung nasa bintana ko kanina. Hindi kami makapaniwala sa nakita ni Papa. Dinala niya kami sa may pintuan at doon, kitang-kita naming nakalatag ang isang patay na aso. Wasak ang tiyan, wala ng laman, at parang inubos ng kung anong nilalang. Hener, hindi normal to. Sino mag-iiwan ng ganito sa harap ng bahay natin? Hindi ko alam. Pero isang bagay lang ang sigurado. Hindi hayop ang gumawa nito. Sadyang iniwan para takutin tayo. Pa, bakit parang may nagbabantay sa atin? Parang pinaparamdam na hindi tayo welcome dito. Hindi ko masabi sa kanila na sigurado akong aswang ang nakita ko. Takot pa akong banggitin ang mismong salita. Pero ramdam ko, hindi normal ang aninong yun. Makinig kayo. Huwag muna tayong lumabas ngayong gabi. Bukas, aalamin ko kung sino ang may pakana nito. Pero Hener, kung tao man o hindi, paano kung bumalik sila? Hindi ako papayag na mangyari yun. Kung babalik sila, haharapin ko sila ng walang takot. Meron sa bubong! Nandun siya sa bubong! Humanda ka kung sino ka man! Umalis na! Tumalon galing bubong! Hener, hindi na to basta takot lang. May umaaligid talaga sa atin. Oo, honey. At lalo tayong dapat mag-ingat.
Hindi pa natin alam kung sino o ano ang nasa paligid. Pasigurado ako, hindi tao yon. Natigilan sila sa sinabi ko, pero wala nang sumagot. Tahimik kaming bumalik sa loob ng kwarto, nagsisiksikan sa iisang kama, pilit na kinakalma ang mga sarili. Pero kahit nakapikit na, alam kong hindi pa kami ligtas. Iner, hindi ako mapalagay. Bakit parang sinasadya nila tayong takutin? Hindi ko alam. Kung ganun po, paano tayo makakatulog? Magdasal tayo. Yun lang ang panlaban natin ngayon. Pero kahit nagdasal kami, nanatili pa rin ang kaba. Ang patay na aso sa labas ay paalala na hindi kami ligtas. Kinabukasan, tila naging normal lang sa amin ang nangyari. Bagaman takot, hindi na ulit namin yon pinag-usapan. Dahil sabi ni Mama, mas mahalagang mas malakas ang pananalig at pananampalataya namin kesa sa takot. Saan ang punta mo ngayon, honey? Kakausapin ko muna ang mga tauhan ko. Kailangan makapagsimula na sila at parating na ang mga materyales. Pagkatapos, sasadyain ko sa barangay hall si Kapitana para makapag-usap ulit kami. Pwede ba ako sumama pa? Gusto ko sana makapaglibot dito eh. Sige. Pwede ka rin maligo ron sa ilog kung gusto mo. Sobrang linaw ng tubig at may tagong talon din daw. Pero hindi ko pa napupuntahan. Ma, gusto mo sumama? Sa susunod na lang siguro ako. Napansin kong maalikabok yung ibang gamit dito sa bahay. Maglilinis na lang muna ako. Ikaw, Buboy, gusto mo sumama sa akin? Tumango naman ang kapatid ko sa akin. Kaya naman, matapos naming mag-almusal, nagpaalam na rin kami kay Mama. Mag-iingat kayo, ha? Mia ang kapatid mo. Bantayan mong mabuti yan. Lalo na kung maliligo kayo sa ilog. Iner, ang mga anak mo. Huwag mo nga hayaang magpunta ang mga yan kung saan-saan. Ma, huwag kang mag-alala. Akong bahala kay Buboy. Pipingutin ko na lang kapag pasaway. Hindi ko naman aalisin ang paningin ko sa kanila, honey. Hindi ko siya palalayuin sa hindi ko na sila natatanaw. Mabuti naman. Sige na. Lumakad na kayo nang makabalik din kayo kaagad. Bye, Ma! Balik kami ni Buboy before lunch para matulungan kita magluto. Bumiyahe na kami papunta sa site. Si Papa tahimik habang nagmamaneho, pero ramdam mo ang laman ng isip niya. Puro tungkol sa kabuuang proyekto. Sa tabi niya nakaipit ang makapal na blueprint. Si Buboy naman nakasilip sa bintana, halos nakadikit ang muka, habang ako'y nakaupo sa likod, pinagmamasdan ang paligid. Malapit na tayo sa ilog. Diyan ko ipapatayo ang unang floodway. Kapag to gumana, di na dapat tumaas ang tubig kahit magtag-ulan pa. Parang ang linis ng ilog pa. Oo nga. Tsaka hindi rin naman barado ang mga kanal dito. Napansin ko lang, hindi naman mukhang bahaing lugar. Iyan nga ang kakaiba rito. Walang ulan pero mabilis bumaha. Parang may naglalabas na tubig mula sa ilalim para lumalim lalo ang tubig. Ano naman po kaya yun? Hindi ko rin alam. Pero makamalaman din natin habang nagsasagawa ng flood control dito. Hindi maayos ang problema kung hindi namin malalaman kung anong pinakasanhi ng pagbabaha. Lalo na't hindi naman mababa itong lugar na ito para bahain agad. Oo nga po. Ang taas nga po nito eh. Imbis na dito manggaling ang tubig baha sa ibaba, dito pa mismo talaga bumabaha. Kapag lumubog dito, mas kawawa ang mga nasa iba pang baryo. Lulubog talaga silang lahat. Baka mabura pa sila sa mapa kapag nagkataon. Ako, ang laking problema naman po pala nito. Oo nga anak. Kaya kailangan ayusin talaga namin ang trabaho namin. Kaya hindi ko rin maintindihan sa kapitana sa gusto niyang mangyari. Oo nga po eh. Imbis na magmalasakit siya sa mga kabarangay niya, mas gusto niya pang ipahamak. Habang papalapit kami, naroon na ang ilang tauhan niya. Mga lalaking nakakumpletong uniforme, pati na rin safety gears. Pawisan habang bitbit ang mga gamit nila. Huminto kami sa gilid ng maalikabok na kalsada.
Sabay-sabay siyang binate ng mga ito, pati na rin ako, kaya naman ngumiti ako sa kanila at bumati rin pabalik. Magandang umaga po sa inyo. Sana po hindi kami nakakaistorbo. Oh, ayusin niyo muna yung mga marker. Diyan sa may gilid, lagyan ng steak. Di dapat yan tabingi, ha? Wala ni isa sa mga tauhan niya ang sumagot, pero mabilis silang kumilos. Si Papa naglalakad-lakad sa tabi ng ilog, bitbit ang measuring rod at tinatansya ang bawat hakbang. Huwag kayong matatakot, umabot hanggang dulo. Basta siguraduhin lang stable yung lupa bago tayo maghukay. Pag nagkamali tayo sa unang layer, masasayang lahat ang gagawin natin. At isa pa, siguraduhin yung walang butas at singaw ang lining. Kapag pumalya yan, walang silbi ang project natin. O, dyan na muna kayo ha. Huwag kayong lalayo, lalo na't malalim yung ilog sa gitna. Sige pa, mag-i-explore lang kami sandali. Naiwan kami ni Buboy sa gilid. Ang araw mainit pero hindi nakakairita. Tahimik ang paligid, maliban sa ingay ng mga martilyo at agos ng tubig. Hinila ko na si Buboy papunta sa pampang. Tahimik lang siya, masiglang naglalakad, habang ako na may nililibot ng tingin ang paligid. Ang tubig, kumikislap sa ilalim ng araw. Lumapit ako sa bato at sinubukang abutin ng paa ang tubig. Hindi malamig pero may kakaibang lamig na dumampi sa balat ko na parang hininga. Si Buboy biglang tumakbo, tumalon sa tubig at nagtampisaw. Buboy, magdaan-daan ka. Baka malunod ka. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa paglangoy. Sa gilid ng paningin ko may aninong dumaan sa kabilang bahagi ng ilog. Nung tumingin ako, isang babae, maputi at nakaputing bestida, nakatayo't tahimik na nakamasid sa amin. Napapitlag ako. Maganda siya pero kakaiba ang dating. May ngiti sa labi pero malamig sa mata. Nang titigan ko siya, naalala kong siya yung naabutan naming pinagagalitan ni Kapitana Loida. Huwag mong papupuntahin sa bandang gitna ang kapatid mo. Kung sa gilid lang siya, ayos lang. Pero sa gitna, wag na wag. Hi, anong pangalan mo? Dito ka rin nakatira? Oo, ako si Angela. Nakatira ako sa dulo ng kalsada malapit sa punong mangga. Bago lang kayo rito, di ba? Oo, ako nga pala si Mia. Tatay ko yung contractor sa flood project. Kaya pala, matagal nang walang pumapansin sa ilog na to. Lahat takot galawin to. Tatay mo lang talaga naglakas loob. Bakit? Ang ganda nga ng ilog eh. Hindi lahat ng maganda, ligtas lapitan. Ang lalim naman ng sinabi mo. Hindi naman. Maganda rin naman talaga rito sa amin. Tahimik, pero hindi ibig sabihin, payapa. Napatingin ako sa tubig dahil hindi ko na alam ang isasagot ko sa kanya. Malinaw ang tubig pero tila may galaw sa ilalim. Parang mga isda pero may kakaibang hugis. Nakakatakot pala pag tinititigan ng matagal. Oo. Lalo na kung alam mong may mga matang nakatingin pabalik sa'yo. Pasensya na sa itatanong ko pero nung nakaraang gabi kasi naabutan ka naming pinagagalitan ni Kapitana Loida. Ikaw yung sekretary niya, di ba? Narinig mo pala yun. Oo, ako yun. Bakit kanyang sinigawan ng ganun? Sabi pinatakas mo raw yung isang tao? Hindi ko siya pinatakas. Nakatakas siyang mag-isa. Magkaiba yun. Sino yung taong yun? May mga tanong na hindi mo gustong malaman ng sagot. Pero para kasing galit na galit si Kapitana. Parang may malalim na dahilan. Sa baryong to, kahit maliit lang ang kasalanan mo, malaki magiging kabayaran. May natagpuan daw na bangkay rito. Totoo ba yun? Totoo. Isa na namang bata, nalunod. Buboy! Umalis ka dyan! Huwag mong hayaang lumayo pa siya dyan. Bakit? Ang sabi nila, may nangihila mula sa ilalim. Tumakbo ko papunta sa gilid
Pero bigla akong natalisod sa lupa. Lumusong agad ako sa tubig nang makita kong parang nahihirapang umahon ng kapatid ko at mukhang nagpapanik na rin siya. Parang nanghihigop ang tubig sa gitna. Sabay sumigaw ako habang hinahatak siya paakyat. Mabigat at parang may humihila sa ilalim. Sa huli nakayanan kong isalba siya at mapahiga sa lupa. Ano yun? Parang may humihigop mula sa ilalim. Sabi ko na nga ba, laging ganyan pag may naliligo dyan. Eh bakit mo pa kami pinayagang bumaba kung alam mong delikado? Sinabihan naman kita, pero minsan, kailangan mo munang maranasan bago ka maniwala. Ano bang meron dito, Angela? Hindi mo gugustuhin malaman ang sagot dyan. Ang tubig dito, may gutom na hindi nauubos at napupunan. Kahit ilang buhay pang kunin nila. Mia, anong ginagawa niyo dyan? Ang sabi ko, huwag kayong lalapit sa gitna. Opo pa. Buti na lang mabilis ka. Kung hindi, baka sabay kayong inangkin ng tubig. Angela, teka. Huwag mong hayaang masyadong magsayang kapatid mo sa ilog. Paglingon ko kay Buboy, nanginginig pa rin siya sa ginaw. Pagharap ko ulit, wala na si Angela at naglalakad na palayo sa ilog. Hinawakan ko si Buboy, pinisil ko ang kamay niya ng mahigpit. Hindi siya nagsalita pero ramdam kong pareho kaming nanginginig. Akala ko matapos yung nangyari, ayaw na ni Buboy maligo. Pero ilang minuto lang ang lumipas, nagpupumilit pa rin siyang bumaba ulit sa tubig. Tahimik lang siya pero halata sa kilos niyang hindi pa rin siya kontento sa pagligo. Sige na nga. Pero sa mababaw lang tayo ha, Buboy. Dito lang sa gilid. Sasamahan na lang kitang maligo para mas mabantiyan kita. Huwag ka na lang lalayo sa akin ha. Paglusong ko sa tubig, ang sarap pala sa pakiramdam. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil parang saglit kaming nakalimot sa nangyari. Pinagmamasdan ko si Buboy na tahimik lang, humahawak sa mga bato at nagsasaboy ng tubig sa mukha. Sa malayo naririnig ko pa ang tinig ni Papa. Abala pa rin sa pakikipag-usap sa mga tauhan niya. Paminsan-minsan naririnig kong sumisigaw siya ng tagubilin. Suriin niyo muna ang foundation bago magukay. Dapat pantay ang antas ng lupa. Baka bumigay agad dyan pag tag-ulan. Yung bakal, huwag niyong pababayaan sa araw. E di pwedeng kalawangin agad ang mga yan. Parang gusto ko na rin magtagal rito sa tubig, Buboy. Ang sarap palang maligo. Huwag na lang siguro tayong pupunta banda ron sa niliguan mo kanina. Mula sa kabilang pampang, napansin kong parang may gumagalaw sa likod ng mga damo. Isang anino, mabilis at mababa. Akala ko hayop, pero nang tumingin ako ulit, wala na. Siguro pusa lang yun o kambing. O Mia, anong oras na? Huwag niyong abusuhin niyang araw at masakit yan sa balat. Tanghaling tapat na halos ah. Sandali na lang pa. Nasa mababaw lang naman kami. O sige, pero huwag kayong magtatagal. Baka umangat na naman ang tubig dyan. Tumango ako sabay kindat kay Buboy na tahimik lang na naglaro sa tabi ko. Sa gilid ng mata ko napansin kong may malakas na agos papunta sa gitna ng ilog kahit banayad lang naman ang agos sa palibot. Parang may gumagalaw sa ilalim. Binaliwala ko na lang, baka may isda lang. Pero nang maramdaman kong gumagalaw ang buhangin sa ilalim ng paa ko, napatingin ako sa paligid. Tila palakas ng palakas ang agos ng tubig. Tama na siguro, Buboy. Malapit na magtanghali eh. Baka sunugin tayo ng araw. Tingnan niyo, basang-basa kayo. Sabi ko kanina, huwag kayong masyadong lalapit sa gitna. Nasa gilid lang naman kami pa. Tsaka yung tubig dito parang buhay. Masyadong malakas ang agos. Tapos parang may nangihila mula sa ilalim. Anong sabi mo? Wala naman po, baka dahil lang sa current. Dito kasi marami raw undercurrent. Sabi nga ng mga taga rito, may malalim na siwang sa ilalim ng lupa. Kaya kung minsan,
Bigla na lang gumagalaw ng malakas ang tubig kahit walang dahilan. Kaya pala parang may gumagalaw sa ilalim ng tubig. O sige, umuwi na muna kayo ni Buboy. Sabihin mo sa mama mo na pakihanda yung tanghalian. May titingnan pa ko rito. Ikaw pa. Hindi ka pa sasabay? Susunod ako mamaya. Kailangan kong tsaking maayos tong site bago umalis. At saka pupunta pa ako kay Kapitana. Pasado 11:00 na rin. Baka mainita na kayo rito. At hindi ko rin talaga kayo masyadong mababantayan dahil maraming ginagawa. Sige po. Ihatid mo na lang kami hanggang sa daan pa. Kaya naman po naming lakarin hanggang sa pag-uwi. Tama na yan, Buboy. Maya na ulit kung gusto mo. May ibang araw pa naman para maligo. Kailangan kong makita kung saan ang gagaling ang pressure sa ilalim. Kung totoo yung sabi nila tungkol sa siwang, baka kailangan paguhin yung foundation design. Hindi ko masyadong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero naramdaman kong hindi siya mapalagay. Nang maihatid niya na kami sa labas ng daan, nagpaalam na rin kami ni Buboy sa kanya. Saglit lang ang nilakad namin hanggang sa makarating kami sa bahay. Naabutan naming hindi pa tapos mag-ayos ng bahay si Mama. Oh, nakabalik na kayo. Anong oras na ba? 11:00 na po, Ma. Ay nako, hindi ko namalayan ng oras. Hindi pa ako nakakapagluto ng tanghalian. Hala! Sabi pa naman ni Papa, ihanda mo na raw yung lunch. Ay, masyado akong naabala maglinis. O siya, mabuti pa maligo ka na at samahan mo na lang akong mamili ng lutong ulam sa labas. Maghanap na lang tayo ng karinderya. Hindi na aabot kung magluluto pa ako. Sige po, Ma. Saglit na lang din ako maliligo. Hintayin niyo na lang po ako. Pagkatapos kong maligo, naghihintay na si Mama sa labas. Nakaupo sa silyang kahoy habang pinapaypaya ng sarili gamit ang piraso ng karton. Iniwan na namin si Buboy na nagbabanlaw pa lang. Binili na namin siyang wag lalabas at wag nang susunod. Halika na Mia, maghanap tayo ng karinderya bago pa makauwi ang tatay mo. Sige po. Hindi ko na rin kasi namalayan yung oras kanina at nag-enjoy din akong maligo habang nagbabantay kay Buboy. Mabuti naman at hindi naglikot ang kapatid mo. Hindi naman po gaano. Binilinan din naman kami ni Papa kung saan huwag pupunta. Hindi ko masabi ang muntik nang mangyari sa kapatid ko. Dahil alam kong pagagalitan din nila ako kapag nagkataon. Habang naglalakad kami, napansin kong kakaiba ang tingin sa amin ng mga tao. Lahat sila sabay-sabay lumilingon habang dumadaan kami. Pero kapag niningitian namin, ngumingiti rin naman sila pabalik. Ang problema nga lang po, nakita ko ang mga ngipin nilang bulok. Parang ngipin ng nagnanganga. May itim sa gilid at may dilaw na parang kalawang. Ma, napansin mo yung ngiti nila? Oo, pero wag mo na lang titigan masyado. Baka mapagkamalan kang bastos. Hindi ko mapigilan eh. Parang... Tumigil ako nang mapansin kong may matandang babae na nakatingin sa amin mula sa gilid ng tindahan. Walang suot na tsinelas, madungis ang duster. Nakangiti rin naman siya pero nauuna munang tumawa ng mapang-asar. Kaya naman napaisip ako kung bakit. Napalinga ako sa paligid saka ko lang napansin na kahit ang mga bata, pare-pareho ang itsura ng ngipin. Ma, parang iisang problema ng mga taga rito dentista. Ay naku Mia, puro kabiro. Tara na nga, gutom na ako. Magtanong na lang tayo sa kanila at wala tayong makita. Excuse me po ate, saan po ba may karinderya dito? Hindi nagsalita ang babae. Nakatitig lang siya sa amin. Tapos itinuro ang isang kanto sa kaliwa. Tumangulang si Mama bilang pasasalamat at nagpatuloy kami sa direksyong tinuro niya. Salamat po. Tahimik naman ang lugar, pero parang hindi ako mapalagay. Ako rin may. Feeling ko lahat sila nakatingin sa atin kahit nakatalikod na tayo.
Ilang hakbang pa nakita namin ang karinderya. May lumang trapal na kulay pula at kupas. At sa gilid ng bintana may nakasabit na tabing na gawa sa kortina. Nakabukas ang pintuan at mula sa loob, naaamoy ko na agad ang halong amoy ng ulam at isang matapang na amoy na bakal. Sa may counter, isang babaeng may bilugang katawan ang abala sa pakikipag-usap sa dalawang lalaki. Maingay siya, malakas tumawa at halatang sanay sa mga tao. Pero nang makita kaming pumasok, bigla siyang tumigil. Ay, kayo ba yung pamilya ng kontraktor? Opo. Asawa po ako ni Hiner. Abay, nako. Yung may bagong proyekto sa ilog, ay kayo pala yon. Magandang tanghali po. Bibili lang po sana kami. May mga lutong ulam po kayo? Meron marami. Pero pili lang ang para sa inyo. May mga ulam na para sa mga taga rito at meron ding para sa mga taga-labas. Po? Bakit naman? Hindi kasi tayo pare-parehas ng panlasa. At baka hindi nyo tipo ang gusto naming lasa ng pagkain. Medyo walang lasa pero malinam na. Napansin ko agad ang dalawang estante. Sa isa maayos at mukhang mainit pa ang mga ulam dahil umuusok pa. Sa kabila halos nilalangaw na at may amoy na hindi ko mawari. Parang amoy panis na. Ma, dito na lang tayo pumili. Mas malinis to. Oo, mukha kasing ilang araw nang nakatenggang mga ulam sa kabila. Sigurado kayo dyan. Yung nasa kaliwa, yan ang karaniwan naming kinakain dito. Baka po kasi luma na yung iba. Parang... Luma? Ay, hindi lang kayo sanay. Pero sige, kayo ang bahala. Huwag niyo akong sisihin at ireklamo ha, pag hindi niyo kinaya. Ito ang bestseller namin, Bopis. The best ang mga lamang loob niyan, bagong-bago. Hindi ko makain ng mga anak ko niyan, pati ng dinuguan. Siguro yung nilaga na lang. Pakidagdagan na lang ng sabaw, tsaka samahan mo na rin ng pakbet. Nilaga? Nilagang ano? Baka. Baka naman ang karne niyan, di ba? Hindi baboy? Ay, sige. Baka kung baka. Hindi nakatakas sa pandinig ko ang mahihinang tawanan ng mga kumakain na para bang inaasar kami. Habang kumukuha siya ng ulam, napansin kong iba ang kulay ng karne sa plato ng mga kumakain sa kabilang mesa. Medyo maputla, parang hilaw. Pero kinakain nila nang walang ibang sinasabi tungkol doon at waribay, sanay at sarap na sarap pa sila. May isa pang lalaking lumapit, umorder ng parehong ulam mula sa maduming estante at agad yung kinain nang maiabot sa kanya na para bang hayop siyang gutom. Sobrang dugyot yun ang nasa isip ko at kita ko rin kay mama na may pagsisisi sa mukha niya na bumili pa kami doon. Ma, parang... Huwag ka nang tumingin ng ganyan. Magbayad na lang tayo tapos umalis na. Ay, kumpleto na bang order nyo? Pinili niyo talaga yung malinis ah. Sana lang hindi kayo magsisi. Ano pong ibig niyong sabihin? Ay, wala. Ibig ko lang sabihin, minsan yung mukhang malinis, yan pa yung may tinatagong dumi. Alam niyo yun? Parang sa politika lang. Akala mo walang tinatagong baho, pero sobrang lala palang kumurakot. Sige po. Salamat po. Sige, balik kayo ha. Masarap talaga yung luto ko. Yung iba, hindi lang talaga sanay sa lasa. Sa tono niya parang may tinutukoy pa siya. Nang makalabas kami, sabay kaming napatingin ni Mama sa isa't isa. Parehong nagkibit balikat, pero parehong may kaba. Ma,
Gets mo ba yung sinabi niya? Para may patama. Oo. Pero hindi ko na rin siya pinatulan. Baka madagdagan pang po problemahin natin. Bastang mahalaga may ulam na tayo. Pero yung mga kumakain sa loob, ma, parang ibang klase silang kumain. Parang sabik na sabik. Hayaan mo na. Baka gutom lang talaga. Ang init pa naman. Madaling makagutom. Tsaka malay mo galing trabaho, pagod at gutom. Huwag mo na nang masyadong isipin at pansinin ng mga ganong bagay. Buhay na nila yan. Huwag na nating pakialaman. Basta hanggat kaya mong umintindi. Umintindi ka na lang. Para hindi na masyadong lumalaki ang mga bagay. Opo, ma. Pagdating namin sa bahay, sakto ring dumating si Papa mula sa site. Pawis at halatang pagod. Pagkapasok niya, agad kong inilapag ang biniling ulam sa mesa at naghain na rin. Hindi na ako nakapagluto. Kaya bumili na lang kami. Buti may karinderya sa malapit. Karinderya? Mhm. Diyan pa sa may kaliwa ng kalsada? Kay Berna? Opo. Kilala niyo? Narinig ko ang pangalan niya kanina sa mga tauhan ko. Sabi nila masarap daw ang luto niya. Masarap nga raw, sabi niya. Pero mayabang siya. At parang galit sa atin. Ewan ko ba kung bakit? Ayan nyo na. Baka ganyan lang talaga siya sa umpisa. Ganun din daw sa mga tauhan ko nung una. Pero kalaunan, naging mabait din. Kasi naging suki na niya. Baka kapag nasanay na rin sa atin, baka bumait din. Sige na, kumain na tayo. Nagdasal na muna kami na pinangunahan naman ni Buboy dahil salitan ang pagdarasal namin. Habang kumakain kami, napansin kong kakaiba nga ang lasa ng ulam. Masarap oo, pero may pait sa dulo. Parang may halong bakal o dugo. Ayoko namang sabihin kay Mama kasi baka pagalitan lang ako. Pero nang ngumiti siya, halatang nagustuhan din niya. Ang sarap, no? Hindi ko alam kung anong nilagay niya rito, pero malinamnam nga ang lasa. Oo nga, masarap naman ah. Pero next time, huwag na kayong bibili sa labas. Magluto na lang kayo ha. Bakit po? Mas masarap pa rin para sa akin ang luto ng mama mo. Sus, ng bola ka pa talaga. Abay, totoo naman ah. At saka, hindi rin natin alam kung talagang malinis ba ang mga pagkain doon. Kung sa bagay, honey, hindi lang talaga ako nakapagluto ngayon dahil naabala ko masyado sa paglilinis ng bahay. Hindi ko alam kung gutom lang talaga kami o talagang masarap nga. Pero nang matapos kaming kumain, sabay-sabay kaming napadighay. Ang lasa na natili pa rin sa dila ko kahit uminom na ako ng tubig. Kinagabihan, biglang lumamig ang paligid. Dumilim ang langit at ilang saglit lang ay bumuhos ang ulan. Hindi malakas pero sapat para marinig namin ang mga patak sa bubungan. Mabuti na rin at umulan. At least lumamig kahit sandali. Oo nga po, ma. Pero ibang tunog ng ulan dito. Parang may humahalo sa patak. Anong ibig mong sabihin? Pakinggan niyo, ma. Parang may sumisingit na ingay eh. Hindi lang tunog ng tubig. Naririnig niyo pa rin ba yun? Parang may naglalakad sa bubong. Oo nga po, pa. Naririnig ko rin. Pero baka hayop lang. Hindi ko marinig. Teka nga, pakikinggan ko ng mabuti. Napatingala kami. Sa gitna ng ulan, may tunog na parang kaluskus ng paa sa yero. Mabagal lang yung naglalakad. Tapos biglang may kumayod sa ibabaw. Halos mapatigil kami sa paghinga. Pa, may tao ba sa bubong? Huwag kang maingay. Parang may naglalakad niya. Napayakap na lang si Buboy kay Mama sa sobrang takot niya. Tumigil din ang ulan, pero ang katahimikan na pumalit ay mas nakakatakot. Walang tunog ng kuliglig o kahit mahinang kaluskos. Sige, matulog na muna kayo. Bukas na natin ito isipin. Pa, kung may naglalakad sa bubong, hindi kaya aswang yun?
Huwag mo nang banggitin ang mga ganyang bagay, Mia. Baka lalong hindi makatulog si Buboy. Lumipas ang ilang oras bago ako nakatulog. Pero sa pagitan ng antok, naririnig ko pa rin yung mahinang tunog. Parang may tumatawa sa malayo. Umahalo sa ambon. Kinabukasan, nagising ako sa sigaw ng mga bata sa labas. Tumakbo ko palapit sa bintana at napanganga ako sa nakita. Bumaha! Ano? Paano nagkabaha? Eh kagabi lang naman umulan. Saglit lang naman yun, tsaka hindi rin malakas. Ano to? Ang bilis tumaas ng tubig. Pa, tingnan niyo yung mga tao. Hindi kalakasan ng ulan noon pero lagpas tuhod ang baha. Ang nakakapagtaka, malinis ang tubig. Parang dumadaloy na ilog sa gitna ng kalsada. Sa halip na magreklamo ang mga tao, halos lahat ay masaya. Ang mga bata, naliligo sa baha. Bakit parang tuwang-tuwa sila? Hindi ba dapat nag-aano na sila? Hindi ko rin maintindihan. Parang normal lang sa kanila to. Pero pa, malinis ang tubig. Hindi gaya ng karaniwang baha. Oo nga parang galing sa bukal. Pero imposible yun, anak. Hindi ganito dapat kalinaw ang tubig baha. Sir Hener, huwag na kayo magtaka. Ganyan talaga rito. Bumabaha kahit walang ulan. Tapos bigla na lang huhupa pagkalipas ng ilang oras. Pero bakit parang masaya sila? Kasi sir, sanay na sila. Ang sabi nila, biyaya raw yan ng ilog. Biyaya? Oo, basta wag lang daw hahadlangan ng daloy. Babalik din sa dati ang lahat. Kinahapunan biglang kumalat ang balita. May batang hindi pa nakakauwi sa kanila. Nagpaalam lang daw na maliligo sa baha pero hindi na nakabalik. Diyos ko, anak ng kapitbahay ni Berna daw yung nawawala. Si Tonton? Yung batang makulit kanina sa baha? Nakalaro ni Bobo yun ah. Kinikwento niya lang sa akin kanina. Oo, sabi ng nanay niya. Ilang oras nang hinahanap. Sasama akong maghanap. Di pwedeng pabayaan yan. Hener, wag na. Madilim na rin. Baka kumapano ka pa. Mas lalo tayong hindi mapapalagay kung wala tayong ginagawa. Sumama ka na rin. Baka kailangan nila ng tulong. Sasama rin ako pa. Wag na, Mia. Pa, gusto kong makatulong. Nagkatinginan silang dalawa. At sa huli, umangu si Papa. Umambun ulit nang lumabas kami. Bumaba na ang tubig pero meron pa rin hanggang sakong. Ang mga tao may bitbit na flashlight at sabay-sabay naghahanap. Lumipas ang oras, lumalalim na ang gabi. Pero walang nakikitang bakas ng bata. Hanggang sa may sumigaw mula sa kabilang pampang. May nakita raw siyang lumulutang. Tumakbo kami ni Mama papunta ron. Si Papa na una na, basang-basa ang pantalon habang tumatakbo sa putikan. Paglapit namin, tumigil ang lahat. Diyos ko! Hener, yung katawan! Nakahandusay ang batang si Tonton sa lupa. Mga matay na kadilat, pero tuyong-tuyo ang balat. Hindi na maga, mukhang hindi nababad ng matagal sa tubig. Parang sinipsip ang lahat ng tubig sa katawan niya. Paano nangyari to? Nalunod daw siya pero tingnan nyo. Dapat lumubos siya. Dahil sa tubig. Pero mukha siyang natuyot. Pa, dito yung lugar kung saan muntik nang malunod si Buboy. Nagutom na naman ang ilog. Oh, Angela? Sabi ko na sa'yo, Mia. Pag may naliligo sa gitna, may nagigising sa ilalim. Anong ibig mong sabihin? Sino ang kumukuha sa kanya? Hindi taong kumukuha, ang ilog mismo. May gutom niyang hindi kailanman napupunan. At pag hindi nasiyahan, kukuha ulit siya ng panibago. Pero bakit bata lagi? Kasi mas madali silang akitin. Masaya sila sa tubig at hindi natatakot.
Hindi nila alam na sa bawat tawa nila, inaakit nilang gutom na ilog. Diyos ko, kung totoo yan, bakit walang ginagawang mga tao rito? Dahil sanay na sila at natutunan na nilang makisama sa ilog kaysa labanan ito. Pero hindi pwedeng ganon. Hindi normal to. Tama na yung usapan. Kapitana, may bata pong patay. Alam ko. Kaya nandito na ako para asikasuhin ang nangyari. Kapitana, dapat may gawin kayo rito. Hindi pwedeng lagi na lang ganito. At anong gusto mong gawin ko, ha, Hiner? Pigilan ang ulan? Isara ang ilog? Ang ibig lang naming sabihin, Kapitan. Alam ko ang ibig niyong sabihin. Pero tandaan niyo to. Kung ayaw niyong maulit ang nangyari, huwag niyong papayagang maligo ang mga bata sa baha. Ang ilog may buhay. At may utang tayong mga tao sa kanya. Kung gusto niyong mabuhay, huwag niyong tatangkaing gutumin siya. Gutumin? Ang ibig mo bang sabihin, hayaan na lang natin ang ilog na to nang kumuha ng buhay? Hindi naman sa ganon. Ang ibig ko lang sabihin, importante ang pakikisama. Pa, anong gagawin natin? Hindi ko pa alam, anak. Pero sigurado ako, dito ay dapat tumahimik kung ganito ang nangyayari dito. Ilang araw matapos mailibing ang batang si Tonton, bumalik sa katahimikan ang baryo. O mas tamang sabihin, pinilit nilang magmukhang tahimik. Pero mula sa bahay, ramdam ko pa rin ang kakaibang kilabot. Tuwing dumaraan ako sa bintana, may mga matang nakasilip mula sa likod ng mga puno. Mga mukhang parang laging nagmamasid sa pamilya namin. Ma, napansin mo bang hindi na bumabaha simula kahapon kahit umuulan? Oo, pero hindi ako mapalagay. Parang napakatahimik ng paligid. Nakakatakot na. Kanina habang tumutulong ako kay Papa sa ginagawa niya sa site, may nakita akong grupo ng mga tao sa ilog. Parang nag-aali sila ng pagkain. Ano? Sang banda? Doon po sa may ilalim kung saan din nakita yung bangkay ng bata. May mga prutas, tapos parang may bote rin ng alak. Nilulubog nila tapos binubulungan. Diyos ko, mga ritual yata yan. Hindi na ako sumagot. Ayokong isipin na may kulto sa baryo. Pero habang lumilipas ang oras, lalo lang tumitibay yung kutob kong may kakaiba talaga sa baryong yun. Nung tanghali, dumating si Papa galing site, pawis at mukhang pagod. Ang hirap ipaintindi sa mga tao rito ang ginagawa namin. Kanina may ilan sa mga manggagawa kong pinagsabihan ng isang babae na itigil daw muna ang paghuhukay. Sino po? Hindi ko kilala. Pero sabi si Kapitana raw mismo ang nagutos. Si Kapitana Lloyda? Oo. Pa, sa dami nang nangyayari rito, baka may kinalaman yung proyekto mo sa nangyayari sa ilog na yan. Hindi ko rin alam, Mia. Pero isa lang ang sigurado ko. Kung ititigil namin to, mas lalo silang lulubog sa baha. Sino kaya yan? Ako na, Ma. Magandang hapon. Nariyan ba si Hiner? Pwede ko ba siya makausap saglit? Kapitana, kayo na naman? Ano na naman po yun? Tungkol sa proyekto mo. Pasok po kayo, Kapitana. Hindi na. Dito na lang ako. Hindi ako sanay pumasok sa bahay ng mga dayo. Ganun ho ba? Hiner, pinatitigil ko na ang flood control project mo. Ano? Bakit naman po? Magagalit lang lalo ang ilog kung itutuloy mo yung trabaho mo. Magagalit? Ang ilog? Oo. Matagal na yung tahimik. Pero simula nang hukayin ninyo, nagagalit na siya. Hindi mo ba nararamdaman? Sunod-sunod na naman ang kinukuha niya. Kapitana, may respeto ako sa mga paniniwala ninyo. Pero trabaho ko to. Hindi pwedeng basta ko na lang ititigil. Kung hindi mo ititigil, baka magsimulang maganap ulit ang ilog ng panibagong buhay. Kapitana, hindi naman po siguro totoo yung sinasabi niyong. Ang ilog dito, hindi basta tubig lang. Buhay yan. At kapag buhay, marunong magalit. Pero, Kapitana, paano naman po kung kailangan talaga ng proyekto?
Makakatulong yun para hindi na bumaha ulit dito. Gayong saglit na buhos lang ng ulan, meron na agad tubig. Huwag kang makialam, bata. Hindi mo alam kung anong pinaglalaroan ng tatay mo. Kapitana, pasensya na. Pero hindi ko pwedeng sundin ang utos na yan. Ako ang mananagot sa proyekto. Ayaw kong mapagbintangan na kinurakot ko ang pera ng taong bayan. Kung ganon, ikaw ang kakasuhan ng ilog sa susunod. Hindi ko maintindihan kung bakit ayaw niyang ituloy. Lahat ng sukat, lahat ng plano, tama naman. Baka nga may totoo rin sa sinasabi ni Kapitana. Baka dapat mo munang ipahinga yung trabaho, honey. Tingnan natin kung anong mangyayari pagkatapos. At hayaan kong lamunin ng baha ang buong baryo? Hindi ako ganun. Pa, hindi ba pwedeng kausapin ulit? Baka may dahilan siyang hindi niya sinasabi. Hindi ko kailangan ng dahilan na walang basihan. Hanggat walang konkretong ebidensya na delikado, tutuloy ako. Pinilit kong manahimik. Pero sa loob-loob ko, alam kong may kakaiba talaga kay Kapitana Loida. Sa sumunod na mga araw, lalong naging kahina-hinala ang kilos niya. Tuwing dapit hapon, makikita mo siyang naglalakad mag-isa papunta sa ilog. Wala siyang kasabay, bitbit lang ang lumang sisidlan ng tubig. Minsan, may dala pang itim na manok. Ma, nakita mo si Kapitana? Nasa ilog na naman. Nung nakaraan ko pa nga siya napapansing laging pumupunta doon. Kanina, nakita ko naglalakad siya na nakapikit. Para siyang nagdarasal. Pero walang tunog na lumalabas sa bibig niya. Kinagabihan nagsimula na namang bumuhos ang ulan. Kinabukasan, sumama ako kay Papa sa pagpunta sa site at nagulat na lang kami sa naabutan namin. Tuluyang pinahinto ni Kapitana Loida ang ginagawa roon. Sino nag-uutos na ihinto ang trabaho? Bakit hindi niyo sinabi sa akin kahapon? Wala namang ibang mag-uutos niyan pa, kundi si Kapitana lang. Siya lang naman ang may gustong-gusto na ihinto niya na to eh. Oh, nandito na pala kayong mag-ama. Oo, si Kapitana nga nagsabi na itigil nyo na yung kahibangan nyo rito. Pasensya na, Mia. Utos kasi. Aling Berna? Angela? Anong ginagawa niyo rito? Maghahatid lang kami ng pagkain dito sa mga tauhan nyo. Abay, kahit pinahinto naman sila sa trabaho, kailangan pa rin maasikaso. Tsaka nag-aalala kung baka hindi na sila pumunta sa karinderya ko. Kaya ako nang sumadya rito. Sabihin mo diyan kay Kapitana, hindi siya ang masusunod sa ginagawa namin dito. Ito'y proyekto ng gobyerno. Di hamak na mas mataas sa kanya. Ang gusto nila, ang susundin ko. Hindi ang kanya. Ako na pong nakikiusap sa inyo, Sir Henner. Hindi niyo po alam kung paano siya mag-aalit. Kung ako po sa inyo, aalis na lang ako at aabandonahin ang ginagawa rito bago pa mahuli ang lahat. Umalis na lang po kayo. Mas magiging ligtas po kayo ng pamilya niyo. Bakit ba? Ano ba kasing meron dito sa ilog na to at ayaw niyang ipagalaw? Isa rin sa rason kung bakit mabilis bumaha rito. Dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig dito. Mas makabubuti para sa inyo kung huhukayin na lang ito. Hindi na babaha at wala na ring malulunod na bata. Ayan ang wag na wag mong gagawin, Henner. Ang ukayin kung saan nanggagaling ang buhay naming lahat. Anong buhay pong sinasabi niyo? Hindi nyo kami maiintindihan kahit anong paliwanag ang sabihin namin sa inyo. Mahalaga sa amin ang ilog na to. Kaya pangangalagaan namin siya hanggat nabubuhay kami. Pero hindi naman namin siya sinisira sa ginagawa namin. Wala kaming sinisira sa kalikasan. Dahil alam naming sobra ang balik sa mga tao kapag nagalit sila. Pero ang bahay, isang natural disaster at pinaghalong gawa rin ng tao dahil sa kapabayaan na kailangan din gawa ng paraan. Layunin kong ayusin ito sa alam kong paraan at wala akong sisirain kahit ano. Naiintindihan ko ang pagiging concern mo sa amin, Henner. Pero ang ganyang pag-iisip, baloktot para sa amin. Tara na po siguro. Aling Berna, hayaan na lang natin sila.
Mag-isip ka ng mabuti sa bawat ginagawa mo, Hiner. Napabuntong hininga na lang si Papa habang pinagmamasdan ng papalayong sina Aling Berna at Angela. Ang mga tao niya ay nagsimula ng kumain ng dinala nilang pagkain pero ang iba'y hindi at naghihintay lang ng utos mula kina Papa. Kung ipatitigil ko ang ginagawa ko rito, walang kahit anong sapat na rason para isumiti sa mga boss. Lalo na't ayos ang lahat dito at walang possible cause na pwedeng magpatuloy sa operasyon. Kung dadayain, mamabilisin ko naman at gagawing substandard. Ipapahama ko lang ang sarili ko. Magkakaroon ako ng kaso sa oras na bumigay agad ito at magkaroon ng inspeksyon. Para sa akin po, Papa. Kung ano sa tingin niyo yung alam niyong tama, yun ang sundin niyo. Isa lang naman ang tama, anak. Ang ituloy ito, kahit salubungin ang galit ng mga tao rito. Huwag na lang po siguro natin silang pansinin. Kayong lahat, pagkatapos yung kumain dyan, ituloy nyo ang mga ginagawa ninyo. Wala kayong ibang susunding utos kundi sa akin lang. Kapag nagpunta rito si Kapitana Loida, magbingi-bingihan kayo. Huwag na huwag kayong makikinig sa kanya kung ayaw nyong tanggalin ko kayong lahat sa trabaho. Naintindihan nyo? Nagtanguan ang mga tauhan niya. Simula ng araw na yon, kahit ilang beses na bumalik si Kapitana Loida sa site at magalit, wala nang pakialam si Papa. Tila hindi niya nakikita ang presensya nito kahit ilang beses siyang bulyawan at kagalitan. Si Papa tuloy-tuloy lang sa pag-uutos sa mga tao. Talaga bang ginagalit mo ako, Hiner? Hindi ka ba talaga makikinig sa akin? Umalis na po kayo rito. Abala po silang lahat. Halos 1 linggo na po kayong pabalik-balik. Wala naman kayong napapala. Ang dami na rin nilang nagawa. Hindi na po pwedeng itenga yan. Huwag kang nakikialam, bata. Anak ka lang ng tatay mo. At mas lalong hindi mo alam yung mga sinasabi mo. Pasensya na po. Pero alam ko po ang mga lumalabas sa bibig ko. Wala na po kayong magagawa. Kagaya po ng sinabi ni Papa, utos po ito ng mas mataas. Kaya yun po ang susundin niya, hindi po kayo. Talagang matigas ang bungo niyo mag-ama. Sige lang, malalaman niyo rin ang sinasabi ko. Sapat na siguro ang ilang beses ko ng pagbabanta sa inyo. Kung ayaw niyo talagang makinig, bahala na kayo sa kung anumang mangyayari sa inyo. Ang lakas talaga ng amas ni Kapitana. Ano namang hinihimutok niya? Ewan ko po, nagbabanta na naman siya. Hayaan mo na lang, anak. Sige po pa, pero uuwi na po ako. Tutulungan ko po si Mama para sa tanghalian natin. Sige, mag-iingat ka sa daan, Pawe. Tumango na lang ako kay Papa. Habang naglalakad ako pa uwi sa inuupahan namin, hindi nakatakas sa paningin ko kung paano kung tingnan ng mga tao na nasa labas ng mga bahay nila. Nanlilisik ang mga mata nila na para bang galit na galit sa akin. Nagbubulungan sila at kitang-kita ko kung paanong maglabasan ang mga bulok nilang ngipin sa tuwing mapapangiwi sila. Imbis na pansinin pa sila, yumuko na lang ako at nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Hindi naman sila ganon nung una, pero simula nung malunod ang batang si Tonton, parang may galit na sa amin ang mga tao doon. Hindi lang ako ang nakaranas ng mapangmata nilang tingin, kundi sila Mama rin sa tuwing lalabas siya. Ay, grabe talaga mga tao rito. Ang taas ng lagnat ni Buboy, anak. Hindi ko maiwan at ayaw niyang umalis ako sa tabi niya. Hindi ako makabili ng gamot. Ako na lang pong bibili. Kanina pa po siya ganyan? Oo. Kagabi lang naman ayos pa siya. Kanina pagkatapos natin mag-almusal, bigla na lang siyang tumamlay. Hindi ko alam kung bakit. Sige po, lalabas na lang muna ulit ako para mabilan siya ng gamot. Naku, sobrang taas po ba talaga? Nang hipuin ko siya, napaigtad ako nang mapaso ako sa taas ng temperatura niya.
Hindi pangkaraniwan para sa isang taong nilalagnat. Mas mataas yun kumpara sa normal. Nataranta ako at agad na nagtatatakbo palabas para bumili ng gamot. Nang mapainom naman siya matapos kumain, medyo kumalma naman siya at nakatulog siya na maayos. Akala namin magtutuloy-tuloy na. Pero bandang 3:00 nang magising ulit siya. Nagsasalita siya nang hindi namin maintindihan. Akala namin nananaginip lang pero kakaiba na po ang mga sinasabi niya. Anong nangyayari kay Buboy, ma? May sinasabi siya. Hindi ko rin maintindihan, anak. Halimaw. Halimaw sa tubig. Anong halimaw sa tubig? Diyos ko, Buboy, anong sinasabi mo? Marami pulang mata. Hindi kaya aswang ang ibig sabihin ng kapatid mo, Mia? Hindi naman ako naniniwala sa kanila. Pero base sa mga naririnig kong kwento, pula ang mga mata ng aswang. At hindi ba, noong mga naunang gabi natin dito, may naglalakad sa bubong? Nakakita ka rin ng itim na anina sa bintana mo. At may nagtapon ng patay na aso sa harap ng bahay na parang winakwak ang tiyan. Ngayon ko lang napagtanto. Hindi nga kaya totoo ang mga tulad nila rito? Hindi ko rin sigurado, May. Pero ngayong nabanggit mo, yun na rin ang naiisip ko. Lalo na't ang mga kinikilos ng ibang tao rito. Kakaiba. Diyos ko, nakakatakot naman anak. Paano nga kaya kung may aswang na umaaligid sa atin? Kukunin nila ako. Gusto nila akong kukunin. Hindi, Buboy. Walang kukuha sa'yo. Nandito lang kami. Babantayin ka namin ng atin mo. Diyos ko, nakakapagod. Ang dami nangyari ngayong araw na to. Punti pang mabawasan mga tauhan ko. Oh, kumusta si Buboy? Umayos na ba ang pakiramdam niya? Parang nga po siya nagdedeleryo pa. Sabi niya meron daw halimaw sa tubig. Maraming pulang mata. Gusto ko na lang din maniwala na merong halimaw sa ilalim ng tubig na yun. Bakit, Hiner? May nangyari ba? Muntik nang malunod yung isang tauhan ko, si Rodel. Nagukay lang siya sa gilid tapos parang may humilaro sa paa niya. Papunta sa gitna. Mabuti na lang at nakita namin siya kagad. Pinagtulong-tulungan namin siyang hilahin dahil ang lakas ng puwersa mula sa ilalim. Parang may mga kamera na humahawak sa paa niya. Naku, honey. Huwag mo na kayang tapusin yung project nyo. Baka may mapahamak pa ulit. Nagdadalawang isip na rin nga ako eh. Baka totoo po ang sinabi ni Kapitana. Baka nga ginalit niyo po yung tubig. Ano na pong gagawin niyo ngayon? Pag-iisipan kong mabuti. Yung mga nasa site, umaayaw na rin at natatakot na. Lalo na yung 3 na nakakita raw sa aninong mabilis na naglalakad sa ibabaw ng tubig habang nagiinuman sila sa labas ng barracks nila. Mukhang hindi nga po normal ang nangyayari dito. At mukhang sanay na rin yung mga tao. Muling bumalik ang atensyon namin kay Buboy nang muli siyang umungol. Paulit-ulit niyang binabanggit ang mga halimaw na may pulang mata sa ilalim ng tubig. Pinunasan siya ni Mama ng basang bimpo para mabawasan ang init niya sa katawan. Kalaunan, nakatulog naman ulit siya habang kami nila Papa ay hindi maiwasang mabahala. Hindi na namin maikaila sa mga sarili namin na may nangyayari talagang kababalaghan sa baryong yon at nagmumula yun sa ilog, pati na rin sa mga tao. Gusto na talaga naming umalis, pero alam din naman namin sa sarili naming hindi namin pwedeng basta na lang iwan ang trabaho ni Papa. Aswang Radio. Naku! Why do I have this feeling na may nangunguha talaga sa ilog na yon? Hindi ba may gano'n naman talaga? I think may gano'n naman talagang mga kwento kahit saan ka magpunta. Ang tanong, ano nga kaya ang nasa ilalim ng tubig? At bakit mabilis tumaas ang tubig doon, pati bumaha, kahit sa saglit na ulan lang? Mas nagiging exciting na ang story, kaya ituloy-tuloy na natin ang
Magandang pakikinig. Aswang Radio. Matapos naming maghapunan, nagpahinga na rin kami. Hindi na namin alam kung ano pa bang pag-uusapan namin sa dami naming iniisip. Akala ko magiging payapa na ang gabi namin at makakapagpahinga na kami ng maayos. Sa gitna ng pagtulog ko, isang malakas na palahaw ang gumising sa akin. Buboy, anak ko! Nasaan ka? Ma! Ano nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Nawawala ang kapatid mo. Nakaidlip lang ako saglit. Dahil nga ako nagbabantay sa kanya kung sakaling magising siya. Bigla na lang siyang nawala. Ang hindi ko nararamdaman. Teka, iti-check ko po sa banyo kusina. Baka naiihi o nagugutom kaya bumangon. Hinalughog namin ang buong bahay pero wala siya. At nagkatinginan na lang kami nang makitang bukas na bukas ang pintuan. Dahilan para pumasok sa loob ng bahay ang napakalamig na simoy ng hangin. Diyos ko, hindi kaya lumabas ang kapatid mo? Hanapin na natin siya sa labas. Baka hindi pa nakakalayo yun. Hihiwalay na po ako maganap para mas madali siyang makita. O sige, basta mag-iingat ka. Dalhin mo ang cellphone mo. Tawagan mo kami kaagad kung sakaling ikaw ang maunang makakita sa kanya. Mag-ilaw ka anak, madilim ang daan. Tumango ako sa kanila. Umahangos akong umiiba ng daan. Sila papa papunta sa mga kabahayan. Ako naman napili kong maglakad sa gawin ng papuntang ilog dahil malakas ang kutob ko na baka doon siya papunta. Bilog na bilog ang buwan sa itaas. Kinakabahan ako noong mga oras na yon dahil baka kung ano nang mangyari kay Buboy. Kaya wala na akong ibang nagawa kundi magdasal na lang na sana walang nangyaring masama sa kanya. Buboy! Buboy, nasan ka na ba? Si ate to! Buboy! Ano yun? Saan nanggagaling yun? Nagpatuloy lang ako sa paghahanap sa kapatid ko sa kabila ng takot na nararamdaman ko. Maya-maya pa sa gitna ng dilim nakita ko ang kapatid ko. Mabagal na naglalakad na parang wala sa sarili. Mukha siyang naglalakad ng tulog o nagsisleepwalking. Buboy! Saan ka pupunta? Halika na! Ihilahin ko na sana siya sa braso nang bigla na lang ding may humila sa akin at tinakpan ang bibig ko. Nang itaas ko ang paningin ko para tingnan kung sinong pumipigil sa akin, nagulat ako nang makita si Angela. Huwag kang maingay. Kung gusto mong malaman ng totoo, sumunod ka sa akin. Ano ba? Titiwan mo nga ako. Kailangan ko makuha ang kapatid ko. Baka kung saan siya magpunta. Tinatawag ng tubig ang kapatid mo. Hayaan mo lang siya at sundan. Baka mapahamak siya. Bakit mo ba ako pinipigilan? Sa mga oras na to, hindi mo kapatid ang nasa katawan niya. May ibang kumokontrol sa kanya papunta sa ilog. Mga boses na naririnig niya mula sa panaginip. Mga bulong na tanging siya lang ang nakaririnig. Ano bang pinagsasasabi mo? Nababaliw ka na ba? Hindi. Pero gusto kong tulungan mo akong matapos ng sumpa sa baryong to. Sawang-sawa na ako sa mga balitang lagi na lang may inosenteng batang namamatay. Dahil sa baha. Dahil sa mga nilalang na nakatira sa ilalim ng ilog. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Sundan natin ang kapatid mo ng tahimik. Doon mo malalaman lahat ng totoo. Paano kung nagsisinungaling ka? Paano kung patibong to para parehas kaming mapahamak ng kapatid ko? Hindi ako ganon. Hindi ko kayang gawin ang gawain ng mga kalahi ko. Dahil para sa akin, tao ako at hindi aswang. Aswang? Anong aswang? Oo, aswang. Karamihan sa mga taong nakakasalamuhan nyo rito, hindi mga tao, kundi aswang. Layuan mo ako kung ganon. Hindi ka mapagkakatiwalaan. Tawagin mong mga magulang mo. Magdala sila ng kahit anong panlaban sa aswang. Asin at bawang, tutulungan ko kayo makatakas mula sa sumpa sa baryong to. Lalo ng kapatid mong kinagigiliwan ng pinuno sa ilalim ng ilog ngayon. Dahil kay Kapitana at Aling Berna. Ano?
Bakit? Dahil silang pinuno rito sa lupa at ibang sa tubig. Kaya bilisan mong kumilos. Tawagan mo ng mga magulang mo bago pa mahuli ang lahat para sa kapatid mo. Hello, Ma. Nakita ko na si Boboy. Ano? Nasaan na siya? Papunta siya sa ilog. Kasama ko si Angela. Sabi ni Angela magdala raw kayo ng mga panlaban sa aswang. Mas marami, mas mainam. Para siguradong ubos ang lahat. Oo, sige. Pupunta na kami dyan ng papa mo. Pagkatapos ng tawag na palunok ako, kahit halatang naguguluhan sina mama at papa sa kabilang linya, pumayag pa rin sila. Siguro dahil ramdam nilang hindi na yun oras para magtanong. Nagmadali akong sumunod kay Angela. Malamig ang hangin at tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng mga kuliglig at ihip ng hangin sa dahon ang maririnig. Bilisan natin. Kapag naaamoy mo na ang amoy na nasusunog na kandila, ibig sabihin malapit na tayo. Paano mo naman nasisiguro? Dahil isa nga ako sa kanila. At alam ko ang mga ginagawa nila. Habang naglalakad kami, biglang sumulpot mula sa kadiliman ang grupo ng mga lalaki, mga tauhan ni Papa. Nanginginig, pawisan at maputla ang mga mukha nila. Halata sa kilos nila ang matinding takot. Tapos agad nilang sinabi na may nakita silang mga tao na papunta raw sa ilog at may daladalang mga pulang kandila. Nakita na nila. Kapag nakita mo yon, ibig sabihin, nagsisimula ng ritual. Ritual para saan? Para sa kalakasan ng kapangyarihan. Para manatiling buhay ang mga pinuno. Lalong bumilis ang tibok ng dibdib ko. Sa di kalayuan may pulang liwanag na nagmumula sa gitna ng tubig. Para bang may nag-aapoy sa ilalim mismo ng ilog. Dali-dali kaming tumakbo papunta roon. Bawat hakbang tila lumalalim ang daan at nahuhulog ako sa hukay. At sa bawat ihip ng hangin, may kasamang bulong na hindi ko maintindihan. Nang sumilip ako mula sa likod ng isang malaking puno, muntik na akong mapasigaw sa nakita ko. Sa gitna ng ilog, may mga taong nakatulukbong ng itim, nakapaikot sa malaking bilog na bato. May hawak silang pulang kandila at sabay-sabay silang bumubulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Sa bawat salita nila, tila lumalakas ang agos ng tubig. Sa gitna, nakatayo si Kapitana Loida. Hawak ang isang mangkok na puno ng dugo. Katabi niya si Aling Berna. May bitbit na itim na bote na naglalaman ng itim na likido. Yan na yun. Yan ang ritual ng pagpapatibay ng sumpa. Sumpa? Sumpa ng ano? Ng lupa at tubig. Kapag nagtagumpay sila ngayong gabi, wala nang makakaalis sa baryo. Kahit anong gawin nyo, babalik at babalik pa rin kayo rito. Ano? Hindi pwede yan. Kailangan natin silang pigilan. Hindi mo sila kayang pigilan mag-isa. Kailangan mo ng tulong ng mga magulang mo para mailigtas niyo ang kapatid mo. Napatingin ako sa paligid. Si Buboy nakatayo ilang metro mula sa bilog, nakapikit at parang wala sa sarili. Sa tabi niya may nakaluhod na matandang lalaki, hawak ang kamay ng kapatid ko. Boboy! Boboy, wag kang lalapit! Huwag kang sisigaw. Kapag nalaman nilang nandito tayo, pareho tayong mapapahamak. Huwag kang lumapit. Hindi yan ang kapatid mo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Sinapian na siya. Ginamit siyang sisidlan ng alay. Kalakasan ng kapangyarihan. Kalakasan ng buhay. Sa dugo ng inosente. Magbabalik ang lakas ng ating lahi. Hindi ko hayaang mangyari to. Lalo na sa kapatid ko. Mia, huwag kang tanga. Kung lalapit ka ngayon, pareho kayong lulunurin ng ilog. Pero tumakbo pa rin ako. Nilundag ko ang tubig, umaasang maaabot ko si Buboy bago pa siya tuluyang lamunin ng tubig. Mabilis kong hinawakan ang braso niya pero ang lamig niya.
Nang igalaw ko ang ulo niya, dahan-dahang dumilat ang mga mata niya. Pula ang mga yon at kumikislap sa dilim. Buboy, gumising ka. Ako to. Kailangan nating umalis. Kapag naganap ng huling dasal, sasalakayin ng tubig ang buong baryo. Hindi ko siya iiwan. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong bumitaw sa kanya. Biglang umuga ang lupa. Ang gitna ng ilog bumuka, parang may malaking bunganga. Mula ron, lumabas ang napakalaking anino. Hindi ko man makita ang buong anyo, pero sapat na ang mga mata nitong kumikislap para tumigil ang hininga ko. Diyos ko, ano yan? Yan ang nilalang sa ilalim. Yan ang dahilan kung bakit kailanman hindi natutoy ang tubig ng baryo. Siyang bantay na sinasampa ng kapitana. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, sa katahimikan ng ilog, buhayin ang ating lakas! Boboy! Mia, bitawan mo siya! Hindi ko siya pababayaan! Kapatid ko siya! Umahon ka. Ako nang bahala rito. Angela, anong gagawin mo? Ang kapatid ko! Kaya ko to. Sabihin mo sa mga magulang mo. Ang ilog ay may utang na dugo. At ngayong gabi, sisingilin niya lahat ng nandito. Nasilaw ako sa liwanag. Nang dumilat ako, wala na si Angela. Ang gitna ng ilog umuusok na at si Buboy nawawala. Ang mga aswang na may hawak na kandila, nakatayo lang na parang mga estatwa. Si Kapitana at Aling Berna, parehong nakangiti habang binubulong ang huling linya ng kanilang ritual. Kalakasan ng kapangyarihan sa dugo ng bata. Muling mabubuhay ang ilog. Mia! Nasaan si Buboy? Pa, nasa ilalim! Kinuha siya! Ay, Diyos ko. Iner, umalis ka dyan. Baka pati ikaw kunin ang ilog. Hindi ko iwan ang anak ko. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Parang may humigop sa gitna. Ang tubig bumaba at sumunod na tumahimik ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, isang bagay ang dahan-dahang lumitaw mula sa ilalim. Isang maliit na katawan, walang malay at nanginginig. Si Buboy. Nakatitig lang si Papa sa kanya habang kumakabog ang dibdib ko sa kaba. Si Mama, hawak ang rosaryo, umiiyak. Sa gitna ng dilim, narinig ko ang mahabang tinig ni Angela. Itaas niyo siya sa tuyong lupa. Huwag niyong hayaang dumikit ang balat niya sa tubig. Yan ang unang hakbang para mabawasan ang kapit ng ilog sa kanya. Anong ibig mo sabihin? Anong ginagawa niyo sa anak ko? Hindi ako sila. Si Kapitana Lloyda at si Aling Berna ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ang mga bata rito. Aba. Ang munting taksil na si Angela. Talagang kinalaban mo kami para sa mga maihinang nilalang na yan. Nakakatuwa ka, Iha. Akala mo makakalaban mo ang sarili mong lahi. Hindi magtatagal. Babawiin ka rin ang ilalim. Hindi na ako kabilang sa inyo. Pinili kong maging tao. Tao! Huwag mo kaming patawanin. Ang dugo mo ay dugo ng ilog. Hindi mo yan mabubura. Kahit ilang dasal pa ang sambitin mo. Hindi niyo ako katulad. Mga walang pusong gumagamit ng inosenteng dugo para sa pansariling interes. Mga demonyo kayo! Mga halimaw! Halimaw? Hindi mo naiintindihan, Niner. Ang bawat batang nalunod dito ay handog sa ilog. Para manatiling may-ani ang mga tao. Para hindi magutom ang buong baryo. Kung wala ang alay, lulubog sa dilim ang buong lugar. Hindi ba't gusto niyong mabuhay? E di magpasalamat kayo sa mga batang isinakripisyo para sa inyo. Mga wala kayong puso. Bata ang mga iniaalay nyo. Sir Renner, Ma'am Elsa, dali. Ilagay niyo si Buboy sa gitna ng asin. Kailangan nating gumawa ng bilog. Pagkatapos yan anong susunod? Bawang, ipahid sa noo ng bata, pati sa likod ng tenga. Yan ang magpuputol ng ugnayan niya sa tubig. Angela,
Lalaban ba talaga tayo sa kanila? Oo. Kapag hindi natin sila hinarap ngayon, uulan ang uulan hanggang malunod ang buong baryo at mamatay ang mga tao. Tumataas na ang tubig. Sa gitna ng ilog, kumikilos sina Kapitana at Aling Berna. Ang mga tagasunod nila, isa-isang naglalabasan ang matutulis na pangil, parang mga gutom na hayop. Isang huling alay lang ang kailangan namin. Ibigay niyo sa amin ang batang yan at aalis na kami. Hindi ako papayag ng anak ko ang maging alay ninyo para sa kasakiman nyo! Sir Rener, huwag kang lalapit sa tubig. Kapag inabutan ka ng anino nila, mahihila ka rin pababa. Rener, bumalik ka rito. Mga walang kaluluwa! Wala kayong karapatang mabuhay sa ibabaw! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kung wala kami, matagal lang patay ang baryong to. Mia, tulungan mo ako. Kailangan pasiklabin mo ang apoy. May langis dyan sa bag ko. Ibuhos mo sa paligid ng asin at sindihan. Ayaw nilang amoy ng langis na hinalo sa asin. Sige. Huwag kayong lalabas sa loob ng bilog. Lahat ng lalabas dyan, hihilahin ang mga anino. Binuhos ko ang langis habang nanginginig ang kamay ko. Dinampot ko ang lighter at sindihan ito. Sa isang iglap, nagliyab ito. Umikot ang apoy sa bilog na asin. Dumagundong ang lupa. Ang mga tagasunod ng kapitana nagsisigawan habang sumisirit ang usok mula sa balat nila kapag tumatama ang init mula sa apoy. Pero si Kapitana at si Aling Berna nakatayo pa rin, hindi tinatablad. Tingin mo ba, Angela? Matatalo mo kami sa apoy? Dugo ang pinagmulan natin. Hindi apoy ang katapat namin. Tama ka. Kaya nga bawal kayong hawakan ng banal na lupa. Ito ang abo ng unang pinatay niyong bata. Dugo sa dugo. Kalaban sa kalaban. Hindi mo magagawa yan. Hindi mo ako mapipigilan. Hindi mo ako matatalo, Angela. Ako ang katawan ng ilog. Ako ang buhay ng baryong to. Buhay? Tinatawag mong buhay ang pumatay ng mga bata? Ang kamatayan nila ay kaligtasan ng lahat. Kapalit ng ulan, ng ani, ng sigla ng lupa. Kaya nga tinawag itong baryo ng biyaya. Biyaya! Kasakiman yan! Kung totoong katawan ka ng ilog, puputulin ko ang ugat mo! Lumapit si Papa. Itinapat ang isang itak sa mukha ng kapitana. Inihampas niya yon, pero mabilis na nakaiwas ito at tumama lang itak sa braso ng kapitana. Pero imbis na dugo, tubig ang lumabas. Nawala rin agad ang sugat na tila ba mabilis na naghilom. Tsaka siya tumawa ng malakas. Hindi mo ako mapapatay sa bakal. Sir Rener! Bawang! Ihagis mo sa kanya! Kinuha ni Papa ang bag at inihagis ang buong bungkos ng bawang sa katawan ng kapitan. Sa unang tama, sumigaw ito na malakas. Ang balat niya nagbitak at mula roon, lumabas ang usok na parang iniihaw na isda. Habang nangyayari yon, bumukas ang mga mata ni Buboy. Mahina siyang umuungol. May sinasabi siyang masakit sa kanya. Boboy! Huwag kang gagalaw! Nasa loob tayo ng bilog. Ligtas tayo! Kapag nagsimula na siya magsalita ng salitang hindi mo maintindihan, takpan mo ang tenga niya. Yun ang boses ng tubig na sinusubukang akitin at bawiin siya. Hindi mo kayang takasan ang pinagmulan mo! Kung kailangan kong mamatay para maputol to, handa ako! Hindi pa tapos. Buhusan niyo ng asin ng tubig hanggang sa mawala ang kulay itim. Huwag niyong hayaang huminga ulit ang ilog. Angela! Paubos na ang asin namin! Maghanap pa kayo! Mga tauhan ko, kumilos na kayo! Kailangan nating magtulong-tulungan kung gusto nating makaligtas lahat! Binubuhos nila ang asin sa paligid. Ang singaw nito pumapaso sa balat ng mga aswang na lumalapit sa amin. Abat napakagaling nyo! Akala nyo matatalo nyo ang ilog sa asin!
Hindi nyo kayang patayin ang buhay mismo! Hagal kayong mga tao. Ang ilog ay hindi kalaban. Ito ang nagbibigay ng ulan, ng ani, ng biyaya. Lahat ng bata na nalunod, handog yon para sa ating kasaganahan. Kasaganahan? Tinatawag yung biyaya ang pagsasakripisyo ng dugo ng bata? Oo! Sa bawat patak ng dugo, nagbubunga ang lupa. Sa bawat pagiyak ng batang nalunod, tumataas ang ani. Iyan ang kabayaran ng buhay na gusto niyong panatilihin. Mga walang hiya kayo! Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lumayas kayo sa lugar na to! Mama! Ayun na sila! Angela! Anak ng ilog na traidor! Hindi ka magtatagal sa mundong ibabaw! Babawiin ka rin namin! Mas gugustuhin ko pang mabulok sa lupa kesa mabuhay sa ilalim kasama nyo! Hindi mo alam ang sinaya mong kapangyarihan! Dapat ikaw ang susunod sa amin! Hindi kapangyarihan ang gusto ko! Gusto ko ng kapayapaan! Angela! Anong gagawin natin sa kanila? Hindi sila tinatablan ng apoy o ng abo! Buhusan natin ang asin ng mismong pinakaulo nila! At kahit anong banal na bagay! Binuhos namin ang asin sa tubig at pinagsasaboy sa kanila habang si Papa ay patuloy sa paghampas ng kanyang itak. Hanggang sa bigla niyang hablutin ang hawak na rosaryo ni Mama at itinarak ito sa bibig ng sumisigaw na si Kapitana Loida. Si Aling Berna pilit lumalapit sa amin pero tinatablan ng dasal ni Mama. Huwag niyong hayaang may makalapit. Sa ngalan ng Diyos, lumayas kayo! Hindi nyo alam ang pinapasok nyo? Kapag nawala kami, lulubog ang barong ito sa gutom! Mas pipiliin kong magutom kaysa mamuhay sa kasinungalingan nyo! Ah! Loida! Tulungan mo ko! Wala na kayong magagawa! Sumigaw si Angela sabay hagis ng bote ng langis sa gitna ng ilog. Sa isang iglap, nagliyab ang paligid. Ang mga tauhan patuloy sa pagsaboy ng asin. Si Papa hinampas ang huling halimaw sa ulo at bumalwak ang itim na likido na agad na umusok sa hangin. Hindi kayo mananalo! Ang ilog ay babalik sa mas malakas at mas mapagigante! Hindi kayo habang buhay magtatago sa likod ng mga batang pinapatay nyo! Sa huling sigaw niya Kapitana, sumabog ang tubig kasabay ng apoy. Tumilapon kami sa putik at sa gitna ng liwanag, nakita kong nagliliyab ang mga katawan ni na Kapitana Loida at Aling Berna. Unti-unti silang nalulusaw hanggang sa walang natira kundi abo at usok. Angela! Tapos na ba? Hindi pa. Buhusan niyo pa ng asin ng tubig hanggang sa kumalma. Dapat tuluyang mawala ang lakas ng ilalim. Ama namin. Salamat. Angela, anong mangyayari sa ilog ngayon? Magpapahinga siya. Pero sa oras na muling abusuhin ng tao ang lupa, magigising ulit ang ilalim. Dapat alagaan ito sa mabuting paraan. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin, Angela. Kung hindi dahil sa'yo, baka napahamak na kaming lahat. Si Buboy. Anong gagawin namin kay Buboy? Dalhin niyo agad sa albularyo at ipagamot ng mawalang pagkakatali sa kanya ng aswang. Sa ganung paraan, bubuti ulit ang kalagayan niya. Ikaw, anong plano mo? Magpapakalayo-layo ako rito at hahayaang mamuhay ng payapa ang natitirang mga tao rito. At huwag kayong mag-alala. Walang natira sa mga aswang. Dahil kapag pinunong pinatay nyo, lahat sila damay. May matira man. Wala na silang kailangang sundin dito at aalis na sila. Maraming salamat sa ginawa mong pagtindig para sa amin, Angela. Kaawaan ka nawa ng Diyos at gabayan ka kahit saan ka magpunta. Maraming salamat po, Ma'am Elsa. Kung magagawa ko lang talagang makalaya mula sa lahi ko, gagawin ko. Wala na bang ibang paraan? Wala na. Pero kahit na ganon, aswang man ako, kaya ko pa rin magpakatao.
Yun na lang ang pangahawakan ko. Tama yan, Angela. Huwag kang tumulad sa kanila na minulat ang mga sarili sa maling gawain. Mag-ingat ka kung saan ka man paroron. Kayo rin po. Palagi kayong mag-ingat. Sana maging masaya at payapang pamilya niyo. Hindi namin makakalimutan ang ginawa mo para sa amin. Dahil doon, tao ka kung maituturing. Ilang taon na ang lumipas mula ng gabing yun. Natapos din namin ang flood control project bago kami tuluyang umalis sa baryo. Si Buboy gumaling matapos gamutin ng albularyo. Minsan pa rin siyang nananaginip tungkol sa tubig, pero sabi ng albularyo bahagi lang daw yon ng nakaraan. Si Angela nagpakalayo-layo nga tulad ng sinabi niya. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Sa lahat ng nangyari, natutunan ko na hindi lang aswang o sumpa ang kalaban ng tao. Minsan, kasakiman, takot at paniniwala rin. Natutunan kong ang tapang ay hindi lang nakikita sa laban, kundi sa pagpiling maging mabuti kahit mas madali nang sumuko. At sa tuwing naririnig ko ang agos ng tubig, alam kong nagpapaalala lang ang ilog na dapat lagi kaming magbantay. Angela, kung nasan ka man ngayon, sana ay tahimik na ang mundong pinili mong puntahan. Maraming salamat, hindi lang dahil iniligtas mo kami, kundi dahil tinuruan mo kong makita na may kabutihan pa rin, kahit sa puso ng nilalang na tinatawag na iba na halimaw. Sa tuwing umuulan, naaalala kita. Lalo na tuwing makakakita ako ng ilog, parang paalala na nandyan ka pa rin, nagbabantay sa ilog na minsan mong sinumpa pero minahal mo rin. Sana balang araw makabalik ka. Hindi bilang taksil sa lahi mo, kundi bilang Angela na pinili ang tama kahit nag-iisa. Kung sakaling mapakinggan mo to, gusto kong malaman mong natupad mo ang ipinaglaban mo. Payapa na ang baryo, ligtas na si Buboy, at natutong matakot ang mga tao, hindi sa dilim, kundi sa sarili nilang kasakiman. Salamat, Angela. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito, pero bago ko po tapusin, gusto ko pong mag-iwan sa inyo ng isang katanungan na sana masagot ninyo kung mapili man ang kwento. Kung kayo po si Papa Hiner, itutuloy niyo pa rin po ba ang flood control project kahit may banta sa kaligtasan sa ilog? At bakit? Yun lang po at maraming salamat. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ayan na nga mga kaaswang radio, tapos na ang ating kwentong pinamagatang Pamilyang Kontraktor na padpad sa baryo ng aswang na laging binabaha, na ibinahagi sa atin ni Mia. Grabing experience ng pamilya nila, di ba? Oh. Nagtaasan na naman ang balahibo ko sa batok. Mga kaaswang, grabe talaga tong kwento ni Mia. Sa simula, inakala mong simpleng kaso lang ng korupsyon at kapabayaan kaya laging binabahang isang baryo. Pero hindi pala. Ang totoo, ito'y mas matinding problema. Pananamantala ng mga aswang. Sa pangunguna pa ng mismong Kapitana Loida, sinasadya nilang palubugin ang baryo para makapambiktima, lalo na ng mga batang walang muwang na natutuwang maglaro sa baha. Oh. Nakakakilabot isipin ng isang natural disaster, ginagawa palang hunting ground ng mga halimaw. Para sa akin, ang pinaka-tumatak na eksena ay yung sakripisyo ni Angela. Si Angela isang aswang na nagpakita ng paninindigan at pusong tao kahit pa isa siyang nilalang na tinuturing na halimaw. Yung pagharap niya kay Kapitana Loida para iligtas ang pamilya ni Mia, yun ang rurok ng kwento. Hindi lang niya iniligtas sila Mia, tinuruan din niya tayong makita na may kabutihan pa rin kahit sa puso ng nilalang na tingin ng iba ay masama. Ang tagal kong pinigilan ng hininga ko ron
Kakaibang tapang at pag-ibig na ipinakita niya. Isa sa mga realizations ko sa kwentong ito at siguro pati na rin ni Mia at ng kanyang Papa Hener ay ang mas malalim na kahulugan ng kalaban. Minsan hindi lang talaga aswang o sumpa ang kalaban ng tao, kundi ang kasakiman at takot ng sarili nating lahi. Ang mga aswang dito kumakatawan sa kasakiman na handang manamantala sa kahinaan at pagdurusa ng iba. Pero si Angela naman, siya ang paalala na ang tunay na tapang ay hindi nakikita sa laban, kundi sa pagpili na maging mabuti kahit mas madali ng sumuko. Yung sinabi ni Mia na natutong matakot ang mga tao hindi sa dilim, kundi sa sarili nilang kasakiman, yun ang totoong aral. Ngayon, sagutin natin ang tanong ni Mia para sa atin. Kung kayo po si Papa Hener, itutuloy niyo pa rin po ba ang flood control project kahit may banta sa kaligtasan sa ilog? At bakit? Kung ako si Papa Hener, oo. Itutuloy ko pa rin ang flood control project pero sa ibang paraan. Hindi dahil lang sa kontrata o pera, kundi dahil sa katapangan ni Angela at sa kaligtasan ng baryo. Ang proyektong yan, kung itatayo sa tamang paraan ay magiging permanenteng proteksyon laban sa baha at sa pananamantala ng anumang uri ng nilalang. Naku! Napaka-relevant pa naman ang issue na to ngayon, di ba? Talaga nga namang nakakagalit ang mga nagbubulsa ng pera ng taong bayan dyan. At talagang nagtuturoan pa sila ha. Dahil din dito namulat ako sa maraming bagay. I'm sure lahat ng mga contractor ngayon ay nahuhusgahan. Pero mga day, ibahin nyo naman si Papa Hener ha. Hindi siya ganon. Kitang-kita naman natin dito sa story. Kaya tayo mga listeners, kailangan din po nating maging aware sa mga nangyayari. Hindi lang sa paligid natin, kundi sa buong bansa. Tingnan nyo ang balita, ang mga post sa social media, at ang mga daing ng ating mga kababayan. Tuwing umuulan ng malakas, lalo na tuwing may bagyo, bakit ba laging binabaha ang Pilipinas? Nariyan ang balita tungkol sa mga ghost project, mga flood control na nakarecord na ginawa pero wala naman sa lupa. Nariyan ang mga proyekto na ginawa nga pero minadali, walang kalidad or substandard, o mali ang disenyo dahil lang sa kukuha ng kickback. Ang daming pera ng taong bayan ang ginagastos sa pagtatayo ng mga dam, seawall at drainage system. Pero kapag dumating ang baha, parang tinapon lang sa ilog ang pera. Ang kawalan ng matinong flood control ay hindi lang usapin ng convenience. Usapin po ito ng buhay at kamatayan. Ilang pamilya ang nawawalan ng tahanan at kabuhayan tuwing binabaha. Ilang bata ang nalulunod dahil hindi naaagapan na ang pag-apaw ng tubig. Ang mga biktima ng baha na dulot ng kapabayaan ay parang biktima rin ng aswang sa kwento. Walang kalaban-laban at pinagsasamantalahan. Ang pagiging bulag sa korupsyon at pagpapabaya sa mga infrastruktura ay mas nakakatakot pa sa alinmang halimaw. Kung meron tayong dapat bantayan, hindi lang ang mga aswang sa gabi, kundi ang mga di umanong tao na nagpapalubog sa atin sa baha ng kapabayaan at kasakiman. Kaya mga kaaswang radio, maging boses tayo. Hilingin natin ang katapatan at kalidad sa bawat proyektong pang-imprastruktura. Ang tama at matibay na flood control ay hindi lang pang-display. Ito ay proteksyon at pag-asa para sa kinabukasan. Huwag nating hayaang maging totoo ang kwento ni Mia sa ating kasalukuyan. Magising tayo. Ayan! Matindi talaga tong kwentong ito, kaya ngayon ako naman ang magtatanong sa inyo. Kung kayo si Papa Hener, itutuloy nyo ba ang proyekto? Bakit o bakit hindi? Ano ang pinaka-tumatak na eksena at aral na natutunan ninyo sa kwento ni Mia? Huwag kalimutang mag-comment at makisali sa usapan. I-share po ninyo ang inyong mga insights sa istoryang ito. Dito na muna tayo magtatapos. Hanggang sa muling pagbubukas ng mikropono, mga kaaswang radio, laging mag-iingat. Ito po si DJ Nicole, nagpapaalalang hindi lahat ng halimaw nakatira sa dilim. Minsan, nasa sarili nating
puso.